Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Nag-speech na naman, nag-privilege speech na naman si Marcoleta sa Senado. Ang topic niya na naman, notaryo ni Gutesa. Ano na ba yan? Wala nang katapusan yung issue na yan. Pangkaraniwan po kasi, sa haba at sa dami ng mga nagnunotaryo, hindi naman po talaga yung abogada ang pumipirma. Karaniwan po, meron silang staff, meron silang secretary, na sila lang ang pumipirma para sa kanilang principal. Palagay ko po ito, Mr. President, ay pangkaraniwan ang nangyayari. Ang biro nga po ngayon yung notarial services na nangyayari sa ating bansa already transitioned into a cottage industry. Tama po ba yung observation, Mr. President? In practice po, maaaring ang sabihin na nangyayari yan. Pero hindi pa rin, sabihin na natin, legal. In other words, yung pagde-delegate ng notarial services sa isang staff is against the law. At according to our court administrator, mayroong isinasagawang spot checking. Sino? Ang executive judge, ang executive judge ng Maynila para madetermina kung talagang maayos yung dokumento, yung notarial registry ng mga notary, yung mga commission, notarial commissions. Kaya ko po binibigyan ng emphasis ito, Mr. President. Yung kahalagahan po ng kanyang sworn statement, kahit na po yung ating chair ng Blue Ribbon Committee, paulit-ulit niyang sinabi na yung relevance ng testimony ni Gutesa na ginawa sa harap mismo ng committee ay nananatiling valid sapagkat pinanumpaan niya before the committee. Ngunit, ang nakakabagabag nga po, Mr. President, bakit pinipilit na ibaling sa isang bagay na hindi naman yun ang punto ng pinag-uusapan? Naging moot and academic na po, ngunit pilit na ibinabalik. At ang nangyari nga po, sa takot ng Gutesa siguro, na siya po ay kakasuhan ng perjury, kakasuhan ng falsification, wala naman po siyang kinalaman at wala siyang kapasidad para gawin yun. Unang-una, wala po siyang motibo. Ang totoo po niyan, ako lamang po ang nagsabi sa kanya, ipanotaryo mo yan, Mr. Gutesa, kasi hindi man kita kilala eh. Parang karagdagang assurance lang sa akin na yung kanyang statement ay talagang ginawa niya ng buong buo sa kanyang sarili. Kahit na wala yun, tatanggapin ko naman yun eh. Sasabihin ko lang, o sige, kung talagang buo ang loob mo, Mr. President, sinabi ko po sa kanya, pumunta ka ron. Buo ang loob mo, at totoo lahat ang sinabi mo, pumunta ka doon. Ganun nga po yung ginawa niya. Sa makatwid, ang akin pong gustong ipunto, kahit wala yung notaryo eh. Bakit po doon nila pilit? Doon nila pinipilit na ibaling ang pinag-uusapan. Para lamang po, para lang makaiwas, para ilihis, para linlangin ang maraming Pilipino. Ito po yung nakakalungkot dito. Si Gutesa po, nilagay niya sa panganib ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang pamilya. Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose. Siguro po, sa kanyang puso inisip niya, inasahan niya, natutulungan siya ng Estado, na proteksyonan mo lang siya. Dahil sa kanyang ginawa, para matulungan ang Estado, i-prosecute kung sino talaga ang may kasalanan sa malaganap at kasuklam-suklam na iskandal na ginawa ng mga taong kasangkot dito. O ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, itong si Marcoleta naman, nag-privilege speech na naman sa Senado. Sa privilege speech niya sa Senado, ano siya? Ang topic niya na naman, ang subject niya na naman, Marcoleta, yung notaryo. Ang sinasabi ni Marcoleta doon sa privilege speech niya, si Gutesa daw ay biktima ng mga peking nagnunotaryo. Pero hindi siya involved sa pagpipeke, siya pa nga ang biktima. So sabi ni Marcoleta, bakit daw ngayon parang ang parurusahan pa sa nangyaring yun ay si Gutesa. Samantalang siya nga daw ay biktima. O yun ang sinasabi ni Marcoleta. O kasi ang sinasabi ni Marcoleta, ang practice naman talaga ng mga abogado
hindi na sila silang pumipirma. Dinidelegate nila sa kung kaninong staff nila, o ikaw pwede ka magpirma, ganito, gayahin mo lang to. O. Kaya yun daw ang nangyari kay Gutesa. Yan daw ay kalakaran ng mga nagnunotaryo. O, ngayon, hindi naman alam ni Gutesa yun na yung pumirma ay hindi yan yung abogado. O, basta pumunta siya para magpanotaryo. Totoo ba yung sinasabi ni Marcoleta? Yes, totoo naman talaga yan. Mayroon talagang ganyan. At talaga naman, may practice na mga ganyan ang nagnunotaryo. Pero mali din talaga yon. O, tama rin yung argumento ni Marcoleta. Hindi naman kasalanan ni Gutesa yon. Okay, pero kung alam mong biktima ka ng ng mga peking nagnunotaryo, di dapat hindi ka matakot, dapat panindigan mo, harapin mo. O, hahamunin mo yung yung abogado. O, dahil wala ka namang kasalanan. Ang problema kasi, anong ginawa ni Gutesa? Pinatawag ng judge ng Regional Trial Court ng Manila para marinig yung side niya. Umattend ba si Gutesa? Hindi. Hindi. Ay dapat kung talagang malinaw na ikaw, alam mo wala kang kasalanan, na biktima ka rin lang kasi umasa ang akala mo pag submit mo ng notaryo. Pag mo doon, yun? Inilabas sa'yo, pirmado na ng abogado, di ang akala mo totoo yung nagpirma doon. O di yung pala hindi. O di yun, napiki ka, o kasi hindi biktima ka, hindi ka kasabwat. O di dapat matapang ang matapang ang loob mo na humarap sa korte. Pinatawag ng Regional Trial Court ng Manila iniimbestigahan. Hindi naman umattend si Gutesa. Pinatawag din ng NBI, hindi rin umattend. Pinatawag din ng DOJ, hindi rin umattend. O, kaninong kasalanan? O tapos ngayon mag-i-speech si Gutesa ay si Marcoleta. Paulit-ulit siya niyang issue na yan kay Gutesa sa notaryo. Hindi na nga yung notaryo ang importante. Okay, wag na yung notaryo. Doon na lang sa testimonya niya. O di i-present nyo na Marcoleta, kayo nila defensor. I-present nyo na sa hearing. Paulit-ulit kayo niyang Gutesa ninyo. O doon pa sa pati sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ang sabi doon, yung mga ministro ng Iglesia ni Cristo, saan kayo nakakita nang ikaw na nga yung testigo, ikaw pa yung kakasuhan? Imagine niyo yan. Simple lang naman yung issue na yan kay Gutesa. Okay, kung totoo nga na biktima siya ng nagnotaryo na yan, hindi naman pala totoo yung perma, o di biktima siya, di dapat harapin niya yan. Kung pwede, balikan niya nga yung opisina ng sinong staff doon yung nag-entertain sa kanya. O, yun? Magkasama siya sa NBI, puntahan niya yun. Yung staff na yun. O, dinapahiya ngayon yung abogado. O, pangalawa, nag-attend dapat siya sa hearing na sinagawa ng Regional Trial Court. Kasi nag-imbestiga yung RTC, yung judge. Kaya ang conclusion ng judge, yun? Totoo, piniki. Tapos imbestigahan si Gutesa. O ngayon, paano mo maiimbestigahan si Gutesa? Hindi naman nag-a-appear. Di dapat sana mag-appear siya. Pakita niya na na hindi siya involved diyan sa pandaraya, pamimiki ng notaryo. Siya pa nga ang biktima. O ganun dapat. At okay, sige, itabi na yan tungkol sa notaryo. Yung papanindigan niya na lang, yung sinabi niya. Di dapat ngayon, nandiyan na si Saldico. Pareho sila ng sinasabi. Di dapat maglakas loob na nga siya ngayon. Mayroon hindi na lang siya ang nagsasalita niyan. O di dapat, na siya, maglakas loob na siyang magsalita palalo. Lumitaw na siya. Ay bakit kasi hindi pinapalitaw nila Marcoleta sa kanila defensor? Ang sinasabi nila, hindi rin daw nila alam kung nasaan, sabi ni Marcoleta. Sino namang maniniwala sa ganun? Saka dapat gagawin nila ang lahat, maiproduce si Gutesa para yung testimonya nito ay talagang lumabas. Gusto nilang makasuhan si Romualdez. Sino ang testigo kay Romualdez? Si Saldico. Pero ayaw namang umuwi sa Pilipinas. Sino pa ang testigo? Si Gutesa. Pero ayaw namang magpakita. Paano nyo ngayon makukulong si Romualdez? Gusto nila na mapin down si Romualdez, makulong, mapanagot. May testigo na si Gutesa, may testigo na si Saldico.
O, pero paano? Di dapat umuwi si Saldico. Ganon din si Gutesa, dapat lumabas siya. Huwag nang intindihin yan mga notaryo. Hanggang ngayon, notaryo pa rin ang topic ni Marcoleta. Fokusan niya na i-produce si Gutesa at magsalita na. Panindigan yung mga sinabi niya. Yan yun. Tapos pag magrereklamo sila Marcoleta, parang sinusupil daw yung testimonya ni Gutesa. Paano mo sinasabing sinusuppress? Hindi nyo nga pinoproduce eh. I-produce nyo muna. At kapag habang nagsasalita siya, binabara nila Lacson, hindi pinapabuelo, ayun, pwede ka na ngayon magsabi na sinusuppress ang testimonya ni Gutesa. I-produce nyo muna. Yun na muna ang dyan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyo lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.